ilalagay ko na lang yung link ng mga read doon sa Luzon regarding sa online lending apps, kasi may mga read talaga na nangyayari. So guys, good afternoon. Pupunta tayo ng Kulambugan, may i-check tayo doon. Nice ko po sanang mag-share sa inyo regarding the online lending apps na very rampant po, at ito po ay kasalukuyang nangyayari ngayon, no? Kung makikita nyo sa mga news ngayon is mayroon pong mga online lending apps na nire-read, no, doon sa Pasay at saka sa Makati. So kung ating babasihan yung mga modus na ginagawa ng mga online lending apps is talagang yung uutang is mapablockmail siya. Watch out tayo dyan, dahil yan po ay talagang pinapasok na nila yung personal information nyo, which is yan yung gagamitin nila na pag hindi ka magbabayad ng utang is para kang iba-blackmail nila. Kunwari parang ganito yung mangyayari sa nakikita ko sa news. So based naman yun sa investigation, magtitext sa inyo kung hindi nyo mababayaran, gugulatin kanila na ipopost ka sa social media pag hindi ka magbabayad ng utang. Tapos hanggang sa magiging marahas sila, no? Padalhan kanila ng kabaong. Sino ba namang tao na gustong padalhan ng kabaong, no? Mapipilitan ka talagang magbabayad ng iyong utang, which is yung utang na yun is yung unang makikita mo, hindi nakalagay doon na 7 days pala, babayaran mo pala yan ng 7 days, no? At saka kung kunwari mag-loan ka ng 3.5, tapos yung magiging mapapasayo is 2.1 na lang, di ba? So 1.4 yung nadidak automatic sa iyo, tapos 2.1 lang yung makukuha mo. Tapos pag hindi mo yan nababayaran ng 7 days, automatic pag naglagpas ka ng 7 days hindi mo pa nabayaran is sisingil sila ng 1.4. So be aware po tayo sa mga ganyang online lending apps. Lalagyan muna natin ng bolt kasi natanggal yung bolt ng sprocket natin. Lalagyan muna natin bago tayo mag-proceed doon sa Kulambugan. Lalagyan na lang ng lockwasher. Tapos na. Dito tayo ngayon sa Zomo Motor Parts. Okay, let's proceed to Kulambugan. So balik tayo doon sa topic. So regarding doon sa mga blackmail na pamamaraan nila na pagsingil ng iyong utang, which is ang iyong inutang naman is ang laki naman ng interest. Violation siya sa allowable na interest rate na ipapataw doon sa loan, di ba? Tapos nangharas pa na kung maningil. Kung naranasan nyo ng mga ganitong pangyayari ay maaari po kayong sumangguni or mag-email doon sa Anti-Cybercrime Unit, no, ECG, Anti-Cybercrime Group na email. Saka mag-message din kayo sa SEC regarding dyan sa mga online lending apps na yan na ang laki ng mga interest nila. Tapos kung maningil pa is nanghaharas, para maiwasan at saka masugpo natin yung mga ganyang krimen na nangyayari sa online through internet. So kung ayaw nyo maniwala, ilalagay ko na lang yung link ng mga read doon sa Luzon regarding sa online lending apps, kasi may mga read talaga na nangyayari. So ilalagay ko yung link dito sa baba ng aking video. So tingnan nyo na lang para magkakaroon kayo ng idea
regarding dito sa bidanggit natin na topics. So let's hold together and fight that kind of illegal activities done in social media apps, platform. Po kayong mahiya na magsumbong sa kaukulan para po mabigyang solusyon at saka mabigyan po kayo ng advice kung ano ang dapat gawin. Kasi walang ganyang pamamaraan na ganyan yung estratehiya ng pagsingil ng utang, kasi nga may batas tayo na sinusunod. Sa mga bagong viewers natin dyan, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at mag-follow sa aking Facebook page at saka YouTube channel. Habang nagdadrive tayo is meron tayong napupulot na aral. Hindi nila alam, wala silang idea na loan sharking pala yun or scam pala yun, diba? Kasi nahihiya na sila, kinugulat sila, binablackmail sila, na ipopost daw sila sa social media kung hindi sila magbabayad ng utang. O may tutusin, walang ganyang estratehiya na pagsingil ng utang. Yung mga transaction yun na ganyan is, at saka yung mga message nila is screenshot nyo lang kung ano yung mga message nila, screenshot nyo lang tapos save, kasi yan yung magiging ebidensya natin laban sa illegal activities na yan na nangyayari sa platform. Bago tayo po papasok sa mga link na yan, kasi mayroon talagang mga instances na gagawa sila ng mga fake web or magpapagawa sila ng mga email, bibigyan ka ng mga link tapos ipapasok ka nila doon, which is a form of hacking na po yan. So mag-ingat po kayo dahil that is actually exist nowadays sa online platform. So mas mainam na ilagay natin sa ating isipan na think first before you click, think many more before you click, para hindi po tayo maging biktima at ma-blackmail sa mga illegal activities na nangyayari sa online platform. Bukas soon malalaman natin kung ano to. At dito na po tatapusin ang aking vlog patungkol sa ating topic. So sa mga bagong viewers natin dyan, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at saka mag-follow sa aking Facebook page. Bye bye and God bless everybody. Peace out.